Hello sa inyo mga kakilabot. Sa likod ng tahimik na anyo ni Maya ay nagkukubli ang isang lihim na hindi kayang tanggapin ng lahat. Ating tunghayan sa kwentong ito, ang isang inosenteng dalaga na may sumpang nagtatago sa dilim. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong lagim. Sa lungsod ng Tarlac, kilala si Maya bilang isang dalaga na kinahuhumalingan ng marami. Siya ay maputi, mahaba ang buhok at palaging nakangiti. Araw-araw, makikita siya sa palengke, bumibili ng prutas at gulay o minsan na may nakaupo sa tapat ng simbahan, nagbabasa ng libro. Mabait siya, magalang at palaging malinis ang ayos. Lalo siyang napapansin tuwing umaga kapag ang araw ay sumisikat. Tila may kakaibang liwanag na bumabalot sa kanya. Kahit mga babae, aminadong napapalingon dahil sa kanyang angking ganda, ngunit may mga kababalaghan sa kanyang paligid na unti-unting lumalabas. Sa kabila ng kanyang presensya sa araw, may mga ulat na kakaibang nangyayari tuwing gabi. May mga alagang manok at baboy sa isang barangay sa Tarlac na bigla na lang natatagpo ang patay, tuyot ang dugo. Minsan na may mga bagong silang nasanggol, ang biglang nagkakasakit, walang malinaw na dahilan. Isang gabi, nakita raw ng isang magsasaka ang anino ng isang malaking ibon na umiikot sa bubungan ng isang bahay. Nang silipin niya gamit ang lampara, nakita niyang isang nilalang na may mahahabang kuko at mapulang mata. At sa kabila ng nakakatakot na anyo, ang mukha ay kahawig ni Maya. May isang binatang si Noel, estudyanteng nag-aaral mula sa isang kilalang university sa Tarlac. Madalas niyang nakikita si Maya sa palengke at hindi niya maitago ang paghanga. Minsan inalok siya nitong bumili ng prutas. Mabait si Maya kaya't madalas silang nagkakausap. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Noel sa isang madilim na eskinita, narinig niya ang kakaibang tunog, parang pakpak na malalaki. Nagtago siya sa ilalim ng puno at nang silipin, nakita niya ang isang nilalang na nakayuko sa bubong. Ang mga mata nito ay nagliliyab at ang dilay mahaba, tila hinahanap ang amoy ng dugo. Nang lumingon ito, kitang-kita ni Noel ang mukha. Walang duda, si Maya iyon. Kinabukasan, nagkita sila sa palengke. Nakaayos si Maya, nakangiti at parang walang nangyari. Ngunit nang titigan siya ni Noel, napansin niyang may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang kuko. Nagdesisyon si Noel na magtanong sa isang matandang albularyo sa barangay. Ayon dito, si Maya raw ay isang aswang na manananggal na sa araw ay anyong dilag, ngunit sa gabi ay lumilipad upang maghanap ng biktima. Ang kanyang ganda raw sa umaga ay panakip-butas lamang upang hindi siya pagdudahan ng mga tao. Sinabi rin ng albularyo, huwag mong tatagiliran ang tingin niya sa araw. Dahil kung nakakita ka ng bahid ng dugo o amoy ng bulok sa kanyang paligid, ikaw ang susunod niyang babalikan sa gabi. Mula noon, unti-unting kumalat ang kwento sa bayan tungkol kay Maya. Ngunit tuwing umaga, naroon pa rin siya, nakangiti, bumibili ng prutas at tila walang iniintindi. Wala ni isa ang naglakas ng loob na kumprontahin siya. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nawala. Hindi na siya muling nakita sa palengke, simbahan o kahit saan. Pero kahit wala na siya, nananatili pa rin ang mga ulat. Mga alagang hayop na nauubos ang dugo, mga sanggol na bigla na lang nagkakasakit, at mga aninong lumilipad sa bubungan tuwing kabilugan ng buwan. Sabi ng matatanda sa Tarlac, hindi raw talaga nawala si Maya. Nagpalit lang ng anyo o lumipat ng ibang barangay. At kung sakaling makatagpo ka ng isang babaeng napakaganda sa umaga, huwag kang masyadong lalapit. Dahil baka pagsapit ng gabi, ikaw na ang susunod niyang biktima.